Sige, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sinong masaya na nandirito siya ngayon? Sinong naiinitan? Ang init, no? Naligo kayo? Dapat lang kasi nangangamoy yan pag ano. And para actually, meron akong sinabi kay Kuya Rocky kanina, kung hindi naman masikip masyado, mag-leave kayo ng breather ninyo. Medyo huwag kayong magdikit-dikit masyadong konti para masulit ninyo yung aircon. Ayan, para hindi rin kayo madistract kasi the moment na pinawisan kayo sa pakikinig ng salita ng Lord, madidistract na kayo. Alright, so as much as possible, hindi pa naman tayo puno. So, kung pwede pa, sige, mag-ano lang kayo ng konti. Tapos, iwasan yung pakikipag-usap. Kasi bakit? Every time na nakikipag-usap kayo, bumabaho. Hindi, every time na nakikipag-usap kayo, syempre mainit yan, lumalabas dyan. So, pinapainit din natin yung sanctuary. At para marinig natin ng maayos ang salita ng Panginoon. Nakuha ba? Nakakasunod ba? Ano kasi yung theme natin for this month? Living in the last hour. Naaalala niyo ba yung pinreach ni Pastor Radley? Ano kasi yung tinapik ni Pastor Radley? Wake up from slumber. Sino dito yung hindi napatulog-tulog sa kanyang pananampalataya? Totoo. Sino dito yung ready na at all times? Prepared na. Yung kagaya na napag-aralan natin last week, handa na ba kayo? Paano kung darating na si Jesus mamaya? Sino dito yung sure na makakasama sa kalangitan? Patingin ng kamay, taas ng kamay. Yan. Yung iba, ngayong oras na to, magigisigurado tayo. Alright, so ang share ko po ngayon is this. Be faithful by being fruitful. Yan, no? Maging tapat ka sa pagiging mabunga mo. And kaya pala, this past few weeks, sa mga tinuturuan ko, mayroon akong mga minimentoran, palaging ito yung gustong ipashare ng Panginoon. Kasi way back sa Bible school time po namin, meron nakapag-share sa amin ito. Kailangan tayo ng mga anak ng Diyos, hindi lang tayo madahon. Kailangan mabunga tayo. Alright? Hindi lang madahon kung hindi mabunga. At mamaya ito rin yung course ng pag-uusapan natin na isi-share ko po sa inyo. But merong panawagan sa ating mga Kristiyano, sa atin na mga tinatawag natin ng mga sarili natin na anak tayo ng Panginoon, na dapat maging mabunga tayo. Pakitapik yung katabi mo, pakisabi, maging mabunga ka. Mabunga ka. Ayan. Alright. Yan yung gagawin po natin pagkatapos ng service po na to. So, ang sabi ng Matthew 25:14-15, "For it will be like a man going on a journey who called his servant and entrusted to them his property." So, yung si bossing, ayan, aalis, pinagkatiwala niya yung property niya sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga servants. To one, he gave 5 talents. To one, he gave 2. To another, he gave 1. To each, according to his ability. Then, he went away. So, kung titignan natin, bakit naman ako konti ng binigay ng bossing na yan, ng may-ari ng ano na yan, ng may-ari ng property na yan, bakit 5, 2, at saka 1 lang yung binigay? So, mamaya, pag-aaralan natin yan, meron kami ipapakita dyan kung gaano ba kalaki, even yung 1 talent lamang. So, after telling them the parable of the 10 virgins, tinuro ito ng Panginoon. Continuation to ng last days. So, reminder to para sa atin kung paano tayo mamuhay. Kahit ngayon, nasa last hour na po tayo. At tuturuan tayo ng pag-aaralan natin ngayong hapon na to. Ngayong tanghali na to, ngayong mainit-init na hapon na to. Kung paano tayo mamumuhay ng mabunga habang naghihintay tayo sa Panginoon. Alright? So, ang sabi ng AI overview, in the Bible, a talent was a unit of both weight and currency. Ang sabi niya, roughly equivalent to 20 years' wages for a laborer. So, ang ibig sabihin, yung 1 talent, yung equivalent niya, 20 years wages. 20 taon na sweldo mo, yan yung equivalent ng isang talent. Malaki, maliit? Malaki. Or about 6,000 denarii, a daily wage for a worker. Tignan po natin to, yung breakdown nito. Yung weight, a talent was a unit of weight, approximately 80 pounds. 36 kilos. 36 kilogram yung isang denari.
Okay, yung isang talent, I mean. Sa currency naman, when used as a unit of money, a talent was valued for that weight of silver and was worth of 6,000 denarii. Ngayon, yung value niya, a value was usually payment for a day's labor, so a single talent, yung nag-iisang talent, nag-equivalent siya ng 20 years of labor, assuming a 6 days week. Ngayon, nagre-range yan ng $500,000 hanggang $1 million. US dollars. So, convert. Convert natin born again. So, i-convert natin into peso. Magkano siya? 57,230,000 pesos. Ang tanong, maliit ba? Sinong gusto niyan? Dito pa lang makukuha natin yung pang-camp natin, no? 2.5 million lang yun eh. Diyan ang talent, Lord. So, imagine natin, pinagkatiwalaan yung isa ng 57,230,000. Tapos yung isa pinagkatiwalaan ng times 2, do the math. Tapos yung isa pinagkatiwalaan ng times 5 ng amount na to. Ganito po kalaki yung pinagkatiwala. Ang sabi po ng binasa natin, they were given according to their ability. Kasi bakit? Alam ni Lord yung kapasidad ng mga tao na to. Kaya yung binigay niya, okay, ito hanggang dito. Sige, ito yung bibigay ko sa'yo. Alright. So, kagaya ng pinag-aaralan natin virgins, kaya huwag kayong mag-absent. Kasi tuloy-tuloy itong pinag-aaralan po natin na binibigay ng Panginoon sa atin. These talents po na pinag-iwanan ng master nila, they represent yung mga believers. So, ang ibig sabihin, ang nire-represent ng mga believers na to, meron na mga magmumultiply, pero meron mga hindi magmumultiply. Ang pinapakita nito, merong mga Kristiyano na magpapagamit sa Diyos at merong mga hindi. At ang sinasabi nito, merong mga Kristiyano, which is I hope and I pray tayo yon YDC, na habang inihintay natin ang pagbabalik ng Panginoon, mamumunga tayo. Amen po ba? Since we are living in the last hour, let's be faithful by being fruitful. Therefore, pakisabi, therefore. Talaga rin ang mga piyuklarin eh. Don't wait doing nothing. Huwag kang maghintay na wala kang ginagawa. Kuya, hindi ba paradox yan? Kaya ka nga naghihintay kasi wala kang gagawin eh. No, my friend. Hindi po siya ganon. Habang naghihintay po tayo, dapat may ginagawa tayo. Nasabi ko na to, nabasa ko to kamakailan, no? While waiting, do what the waiters do. They serve. Naglilingkod po sila. Kaya tayo, ito po yung gagawin natin ngayon. Ang sabi dito, no, sa Matthew 25, balikan natin, yung katuloy na kwento. The man who had received 5 bags of gold, nung natanggap niya yung 5 talent niya, yung ilang daang milyong piso na natanggap po niya at gold, went at once and put his money to work and gained 5 bags more. Amikwal tayo. Nagmultiply. Ang sabi dito, ayan, again, so also the one with 2 bags of gold gained 2 more. But the man who had received 1 bag went off, dug a hole in the ground and hid his master's money. So, ang ibig sabihin, kabigay na kabigay ng talent, kaalis na kaalis ng master. Ang ginawa ng servant, nagtrabaho. Ang ginawa ng servant, ginawa niya yung lahat ng makakaya niya para dumoble yung pera. Nakukuha ninyo yung ibig ko sabihin? Ngayon tayo, pinagkatiwalaan tayo ng buhay na to. Anong ginagawa natin? Alam niyo bang meron, hindi ko alam kung alam niyo ba yung kwento ni Juan Tamad? Kilala niyo si Juan Tamad? Ayan. Ano yung kwento ni Juan Tamad? Merong bunga. Tapos nakanganga. Hinihintay mahulog eh. Aabutin na lang yung prutas eh. Tayo po hindi tayo maghihintay na walang ginagawa. Habang naghihintay po tayo sa pagbabalik ng ating pong Panginoon, meron tayong gagawin. Kagaya po ng mga nakatanggap ng 5 talents and 2 talents, ang gagawin po natin, we will work immediately. Sino dito yung napagbigyan ng buhay ng Diyos? Sino dito yung may buhay? Pakitaas ang kamay. Kinakabahan ako, baka hindi buhay yung iba dyan. Ayan. So karamihan sa atin, lahat tayo may buhay. Ang tanong, ginagamit ba natin yung buhay para mamunga tayo? Praise the Lord.
Mamaya, meron na akong re-report sa inyo. Sobrang na-excite ako sa reporting na to. Nagpatulong ako kay Ate Trixie. Meron kaming konting ginawa lamang sa mga campus sumpukan po natin. So, what they did, yung pong 5 talents at saka 2 talents is this. Ayan, they work promptly, agad-agad. Hindi sila nagtamad-tamaran. Hindi sila, Master, wait lang. Walang wait lang sa ginawa ni 5 at saka ni 2 talents na receiver. Ang ginawa nila, pagkatanggap, nagtrabaho po sila agad. They work with perseverance. Kasi for how many time or how long na nawala yung master dito, kaya nung pagbalik niya, hindi sila tumigil magtrabaho. Kaya nung pinresent nila, eto po, namunga po, dumoble po yung binigay mo po sa amin. And they work with success. Ito yung goal nila, kailangan dumoble ito. Kasi bakit? Hindi sa amin to. Kasi bakit? Sa master namin to. Kailangan naming dumoble. Kailangan niyang magbunga. Kailangan niyang kumita para sa master po namin. So ito po yung mindset nila. And yung ginawa alam niyo po, ito yung ginawa nila. They wasted no time. They wasted no time sa pagpapagamit nila sa kanilang master. Ginagawa nila kung ano man yung gustong pagawa ng master po sa kanila. So ang ibig sabihin, waiting on the Lord does not necessarily mean na maging idle ka. Waiting on the Lord does not necessarily mean na uupo ka na lang, makikinig ka na lang dyan, tapos wala ka nang gagawin. No. Waiting on the Lord means meron kang gagawin for His kingdom. Magiging part tayo, magiging laborer tayo ng vineyard po ng atin pong Panginoon. Ang sabi ng Matthew 24:46, nabasa kasi sa akin dito, ito po yung YDC verse challenge natin. Blessed is that servant whom his master, when he comes, will find so doing. Pinagpala ang servant, pinagpala tayo kung dadatnan tayo ng Diyos na meron tayong ginagawa. Hindi ba't nakakahiya? Check natin to. Hindi ba't nakakahiya kung, for example, pinagbilinan ka ng ate mo para bantayan yung pamangkin mo. Tapos ikaw umubos ng pagkain. No? Tapos, dadatnan ka, babalik yung ate mo kasi magtatrabaho siya, meron siyang pupuntahan. Tapos babalik siya, madadatnan ka niya, nagbabantay sa'yo yung pamangkin mo. Nuggets ninyo? Nuggets ninyo? Sino na dito yung nakaranas magtrabaho? Magtaas ng kamay. Or yung nagtatrabaho at the moment? Ayan, medyo marami-rami din dito, no? Merong mga sideline. Praise God, sa kabataan ninyo, nararanasan nyo magtrabaho kayo. Sa pagtatrabaho ninyo, ayan, for example, si Sir Matias. Si Sir Matias po isang teacher. Ayan, anong grade yung tinuturo mo, Sir Mat? Preschool, preschool? Grade 2, grade 4. Ay, kasi damong doktoro din. Grade 2 tsaka grade 4. Ngayon, biglang darating yung principal sa room ni Sir Matt. Tapos madatnan niya na ginagawa ni Sir Matt, nagsi-cellphone. Na yung mga bata, hinahayaan niya lang. Ano yung palagay niyong mangyayari sa kanya? Palagay niyo ipopromote? Ano mangyayari? Mr. Bernal, meet me at my office. Kakausapin ka dyan, wawarningin ka. Ulitin mo ulit, Sir Matt. Kapag winarningan ka, don't do that anymore. Ito na, ganito yung mangyayari. Anong mangyayari sa'yo? Suspension o kick out ka na agad? Mapalalayas ka. Papaalisin ka sa trabaho na yun. Why? Kasi wala kang ginagawa sa panahon na dapat meron kang ginagawa. At sa atin din po, ito po yung gusto sa atin ng Panginoon. That's why pinagpala yung mga anak ng Diyos na dadatnan ng Panginoon sa kanyang pagbabalik na busy tayo sa kingdom ng Panginoon. Na busy tayong namumunga. Na busy tayong nag-harvest. Kasi ito po yung dapat na ginagawa po natin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, maging masipag ka. Huwag ka nang maging tamad. Ibigay mo na yung 100% mo sa Panginoon. So kagaya ng talents na pinag-uusapan po natin sa Luke 19:13, ang sabi naman dito, so he called 10 of his servants and gave them 10 minas. Kagaya po ito ng talents na pinag-uusapan natin. Put this money to work, he said, until I come back. So ang ibig sabihin, itong pera, itong iiwan ko sa inyo na to, kailangan may profit to. Kailangan may balik to. Kasi bakit? Bakit ka magbibusiness kung ayaw mong kumita? Anong purpose ng pagbibusiness? Kumita. Tama? Sino dito gusto mag-business para malugi? Pinagpala ka, kapatid ko, sakali man. Kaya tayo nagbi-business kasi gusto natin kumita.
Alright? Gusto natin manakitan. Gusto natin, meron tayong maipon, pangkap. Alright? So, hindi ka magbi-business or hindi ka utusan ng nanay ng tatay mo, ibenta mo to, tapos palugi ka. No. Ang gagawin po natin, kaya natin ginagawa yung mga bagay na yun para kumita. At ito din po yung purpose. Pero tinranslate din po ito sa KJV, ang sabi dito, occupy till I come. So yung put your money, this money into work, kailangan i-occupy mo, kailangan maging busy ka, kailangan wag kang papahinga. Kuya, ang ibig ba sabihin yan, bawal na magpahinga sa kingdom ni Lord? Hindi. Ang sinasabi ko po dito, baka mas mahaba yung pahinga kaysa sa pagtatrabaho, hindi balance. Hindi po balance. Kailangan po, pwede naman tayo magpahinga saan? Sa presensya po ng Diyos. Pero yung pahinga ka na lang ng pahinga, alam niyo ba nakakapagod magpahinga? Naranasan niyo nang matulog ng isang buong araw? Paggising mo, pagod ka pa? Nakakapagod magpahinga, men. Lalo na kung wala kang ginagawa. So ano pong gagawin natin? Para masulit mo yung pahinga, magpakapagod ka sa ministry ng Panginoon. Para masulit mo yung pahinga, magpagamit ka sa atin pong Panginoon. Nakukuha po ba natin? Sa mga disciples naman ng Panginoon, naniniwala sila that time, panahon ni Paul, panahon ng mga Old Testament and New Testament people, naniniwala sila na malapit na magbalik ang Diyos. They believe na malapit na yung return ng Panginoon, pero anong ginawa nila? Hindi naman sila tumigil. Hindi sinabi ni Paul na, nasulat ko na rin yung 1 and 2 Corinthians, okay na ako dito. Alam niyo kung anong ginawa nila? Nagpatuloy siya sa kanyang missionary journey. Ang dami niyang pinuntahan for the Gentiles to be saved. Hindi siya nanahimik na lang, umupo na lang nung nakulong siya na, hindi, okay na ako dito. Nakulong naman na ako eh. What he did is, nasa kulungan siya pero nagsusulat pa rin. Bakit? Kasi ayaw niyang tumahimik na lang, ayaw niyang umupo lang at walang gawin sa kingdom ng Panginoon. Because merong grace siya na natanggap na galing po sa Diyos. At yun po yung nagpabago po sa Kanya. Kaya tayo, habang naghihintay tayo, kailangan magpagamit po tayo. YDC, paulit-ulit ko itong sasabihin sa inyo, magpagamit tayo. Ang sabi sa Ephesians 5:15-17, so be very careful. Nabanggit na natin ito last week. So be very careful how you live. Live wisely. Not like fools. Naalala? 5 foolish virgins and 5 wise virgins. Last week lang po yan. I mean that you should use every opportunity you have for doing good. Sa paggawa ng mabuti. Sa paggawa ng tama. Sa pagpapagamit sa Diyos because these are evil times. So don't be foolish. Huwag maging mangmang with your lives but learn what the Lord wants you to do. Paano po natin malalaman yan? Uulitin ko lang sa kanyang salita. Pangalawa, saan? Sa pag-a-attend nyo ng CU. Pangatlo, saan? Sa pag-a-attend nyo ng services. Pangapat, saan? At saka ito yung pinaka-importante, sa pag-devotion po ninyo sa Panginoon. Yung meron kayong moment with the Lord, na nagbabasa ka, nag-worship ka, nagme-meditate ka ng kanyang salita, kung gaano kanya kamahal, yan po, para po malalaman natin, nalalaman at natututunan po natin kung ano yung gustong pagawa sa atin ng Panginoon. Colossians 4:5, be wise in the way you act with those who are not believers. Use your time in the best way you can. Gamitin mo daw yung oras mo in the best way possible. Kaso meron tayong katagang ginagamit dito, YOLO. Alam niyo yung YOLO? You only live once. That's why you need to do this thing. Gawin mo tong kasalanan na to. Enjoyin mo tong kasalanan na to. Magkating ka. Unahin mo yung barkada mo kaysa sa magulang mo. Okay lang, you only live once. Para meron kang magagandang memories kasama ng tropa. Ang nakakalungkot, meron kang magandang memory kasama ng tropa, pero wala kang memory kasama ng magulang. Kasi bakit? Puro ka tropa. Puro ka barkada. Puro ka saya. Alam nyo, you only live once, kaya dapat paggamit mo na sa Diyos. Babalikan po natin to, no? Yung sinasabi nilang katagang time is gold. Kinorek po natin yan. Ginawa nating time is more than or more precious than gold. Bakit? Kasi yung gold, pwede mo maibalik eh. Pwede mong mabili ulit yung gold eh. Pero yung time, the moment na lumipas yung oras na yan, hindi mo na maibabalik yan. Ngayon, tatanungin ko kayo, sa pang-araw-araw na binibigay sa atin ng Panginoon, saan natin ini-spend yung oras na to? Saan natin inilalagak itong panahon na to? Saan? Dito pa rin? Ito pa rin? Cellphone pa rin? Gaano kaya tayo katagal nag-i-spend sa social media?
Gaano kaya natin katagal inilalagak yung oras natin sa pakikipag-usap sa mga tao, pakikipag-chismisan na hindi naman dapat? Gaano kaya natin nilalagak yung oras natin sa mga bisyo na akala mo masaya pero hindi naman? Ilang chunk kaya ng buhay natin yung itinatapon natin sa mga bagay na yan? At ilang chunk kaya ng buhay natin yung ipinapagamit natin para sa Panginoon? Ilang chunk kaya ng buhay natin, ilang parte kaya ng buhay natin na talagang surrendered sa Lord? Baka 20% lang, hindi siya 100%. Baka certain percentage lang, pero hindi buo. Alam nyo, isa lang yung buhay natin, paggamit na natin sa Diyos. Alam nyo, dahil dumating po sa point na ako yung may hawak ng funeral service po natin for quite some time. At palagi, every time na manakit kong kabaong kiyang harap ko, palagi kong utangan, Lord, ako kaya kapilan. Kasi, depende kung maunang dumating si Lord, praise the Lord. Pero kung hindi, pag namatay ako, palagi kong tinatanong, Lord, ako kaya kailan? Tapos ito lang yung gusto kong mangyari. Kung sakali man na dumating sa point na mamamatay ako, tapos hindi pa dumating yung Panginoon, gusto kong makalive ako ng magandang impact. Gusto kong meron akong gawin na maganda. Hindi yung kapag namatay ka, sasabihin ng mga tao sa'yo, bagay mo yun. Matsura kasi ugali yan, par. Noong nag-ML kami, pabuhat yan eh. Hindi, pangit yung ugali niyan. Naninira palagi yan. Rebelde nga yan sa magulang niya eh. Alam mo yun yung patay ka na, pinapatay ka pa. Tatanungin ko kayo, ano yung gusto ninyong impact na maiwan dito sa mundo? Meron ako narinig na pastor ang sabi niya, ang gusto ko lang kapag dumating yung panahon na mamamatay ako, meron mga tao nag-uusap sa harapan ng kabaong ko kasi siya hindi na niya maririnig eh. Ito lang yung gusto ko sabihin nila sa ibang tao. Itong tao na to mahal si Jesus. And sabi ko, pambira, ang ganda nga nun, no? Parang ang sarap pakinggan nun kung hindi ka yung patay. Na marinig mo itong tao na to, binigay niya yung buhay niya dahil mahal niya si Jesus. Dahil nagpapagamit lang siya sa Panginoon. And alam niyo ba, meron pa tayong panahon. Hindi pa dumadating ang Diyos. Meron pa tayong konting-konting oras para ipagamit. Ano gagawin natin? Ipagamit na po natin. Sabi nito, waiting for the Lord's coming doesn't mean being idle or doing nothing, but serving Him while waiting. Magsiserve po tayo sa ating pong Panginoon. Amen. Kuya, paano? Hindi naman ako marunong kumanta. Paano ako magsiserve sa Lord? Serving the Lord doesn't mean standing here in the pulpit. Serving the Lord doesn't mean dancing here para lang masabi mo mag-serve ka. Yung buhay natin pwede maging paglilingkod para po sa ating Panginoon. By how? By this. By fulfilling our God-given purpose. Kailangan nating i-fulfill yung binigay na purpose ng Panginoon sa atin. Kasi alam nyo ba bakit? Kapag hindi natin ginawa or hindi natin nalaman yung purpose ng Panginoon sa atin, yung mundo yung magbibigay ng purpose sa atin. The world will give us purpose. Ano yung purpose na yan? Na mag-enjoy ka. Na makipag-relationship ka nang wala sa oras. Na enjoyin mo yung kasalanan. Na mag-post ka ngayon, makipag-away ka kasi kung anti-Duterte ka, kung pro-Duterte ka. Kung pro-Marcos ka, anti-Marcos ka, kung pro-Leni ka. Puro kulay eh, no? Fulfill your God-given purpose. Kung hindi, makikipag-debate ka rin dyan. Magpo-post-post ka rin dyan. Bagay mo, matanda. Sana wala, no? I hope walang nakikipag-engage sa mga ganyan na negatively. Hindi ko nabanggit ko to sa depth namin kanina. Hindi ko sinasabi na hindi kayo dapat aware sa politics. Hindi, okay nga eh, na pinag-aaralan ninyo. But make sure nangunguna yung pagiging Kristiyano ninyo sa pagiging Pilipino ninyo. Make sure nangunguna yung pagiging Kristiyano po ninyo sa pagiging Pilipino po ninyo. Sige, magano ka ng criticism mo. It's all good, gay. Ang tanong, nag-glorify ba si Lord? In everything that you'll do, make sure it is God-glorifying. Mapa-social media. Mapa-politics. Nakukuha po ba? Hindi naman tayo INC dito na dapat ito lang yung boto. Hindi, bahala siya buhay nyo. Alam ko naman, meron kayong rights lahat. Meron tayong rights lahat. Kapag lang bumoto tayo, ipag-pray natin kung sino yung mga iboboto natin. Sa mga pinopost natin, ipag-pray din natin, Lord, dapat ko bang i-post to?
Sabi ko nga kanina, daming pagkakataon gusto kong mag-chat eh. Alam mo, gusto kong mag-comment? Bah! Teka lang. Ba't ganyan ka magsalita? Pero yung banal na spirito, kukonvict ka eh. JSAP. Delete. Time-team pa yung buhay mo. Kasi bakit? Kung hindi mo alam yung purpose ng Lord sa'yo, yung mundo yung magbibigay ng purpose sa'yo, pakikipaglaban mo yung mga hindi mo naman dapat paglaban. Lalabanan mo yung mga hindi mo naman dapat labanan. Paano natin malalaman yung purpose natin? Sa salita po ng Panginoon. Mag-spend tayo ng time sa salita po ng Panginoon. And tatanungin ko kayo, bakit ka bumabangon? Para kanino ka bumabangon? Pamilyar? Pero seryoso, para kanino ka bumabangon? Anong reason bakit ka bumabangon? Ang sabi ni Miles Monroe, palagi po natin sinasabi ito, that the greatest tragedy in a man's life is not death, but a life without a purpose. Yung buhay na come and go lang, yung buhay na kesera-sera, mangyari na lang ang mangyari. Sige, go with the flow ka na lang, goods ka naman dyan. Or yung buhay na alam mong merong kwenta kasi meron kang ginagawa para sa Diyos. Ang sabi dito, Matthew 25:19-23, now after a long time, the master of those servants came. Bumalik. Ayan na, bumalik. And settled accounts with them. And he who had received 5 talents came forward, bringing 5 talents more. Imagine, ilang milyon yun, no? Ilang milyong piso yun, no? Kung dolyar, kung $1 million yun, binalik niya $10 million. Wow. Sabi niya, saying, Master, you delivered to me 5 talents here. I have made 5 talents more. Next verse. His master said to him, well done, my good and faithful servant. You have been faithful over little. I will set you over much. Napagkatiwalaan ka, naging faithful ka sa maliit, sige, pagkakatiwalaan kita ng mas malaki. Bibigyan kita ng mas malaki. And also, enter into the joy of your master. And he also who had the 2 talents came forward saying, Master, you have delivered me 2 talents here. I have made 2 talents more. Last verse. His master said to him, well done, good and faithful servant. You have been faithful over with little. I will set you over with much and enter into the joy of your master. Ito po yung ginawa ng dalawang servant. They demonstrated their faithfulness by being productive. Nakikita ninyo, talagang pinakita nila yung katapatan nila dun sa master nila sa pagiging mabunga po nila. Bakit? Kasi dumoble. Kasi meron silang ginawa. And alam nyo, kahapon, nagtanong ako sa mga campus sumpukan ministers po natin. Ilan na yung bilang natin, ganyan-ganyan. And praise the Lord. So far, no, as of the moment, meron na pala tayong 14 schools na nagka-campus sumpukan. Praise the Lord. Tapos kanina, nagbibilang-bilang ako. Pilano kaya rin eh. Meron dyan 3, meron 5, meron 10, meron 12, meron 41, meron 41. Total, more or less, nasa 300 na yung mga kasali sa campus sumpukan. Ngayon, tatanungin kita, ano pang ginagawa mo? Ano pang inihintay mo? Hindi ba't maganda kung madagdagan pa natin yung mga campus sumpukan na yan? Kasi bakit? Ito yung purpose natin, YDC. Meron dyan, nag-i-start ng mga corporate umpukan nila. Sa mga trabaho po nila. Now, ano pa yung inihintay natin? Ito yung pinaka-purpose natin. Para masabi natin sa Panginoon na, Lord, pinagkatiwalaan mo ko ng buhay na to, Lord. Ito yung mga bunga ko. Lord, pinagkatiwalaan mo ko ng buhay na to. Ito na yung mga na-sharean ko. Ito na yung mga na-disciple ko. Ito na yung ibibigay ko po sa inyo. Hindi ba't masaya yun? Ano sasabihin ng Diyos sa atin? Well done, my good and faithful servant. Ito po yung ibibigay po ng Panginoon sa atin. Kailangan ipamuhay lang natin yung purpose na pinagkaloob niyo po sa atin. Binago na tayo ng Diyos, right? Amen. Ang sabi ng Ephesians 2:8-10, nabanggit to nung Wednesday, sabi dyan, God saved you by His grace when you believe. And you can take credit for this. Hindi mo naman pwedeng ipagmalaki, nagaling sa iyong kaligtasan. It is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done.
Yung kaligtasan po na ine-enjoy at i-enjoyin po natin ay hindi po dahil mabait tayo, kundi mabait yung Diyos na meron po tayo. Kundi dahil mabuti po yung Diyos na meron tayo. So none of us can boast about it. Verse 10, for we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ. Kinreate niya tayo, binago niya na tayo. Amen. Sino dito yung mga bagong nilalang na? Magtaas ng kamay. Magtaas ng kamay yung mga bagong nilalang na. So ang ibig sabihin, nabago na yung pag-iisip mo. Na-transform na dapat yung lifestyle mo. So ang ibig sabihin, yung sinasabi mo na Kristiyano ka, dapat nakikita sa pamumuhay mo. Hindi pwede yung Kristiyano ka dito, bully ka ng bully sa labas. Tama, mali? Hindi pwede yung Kristiyano ka dito, sapak ka na sapak sa labas. Tigas ka ba? Katoliko ka eh. Kristiyano ako, di ka pwedeng iglesia ka. Tama? Kung talagang binago ka ng Panginoon, ipakita mo na binago ka ng Diyos. We were created anew so we can do the good things. Ayan, ang sabi diyan, so we can do the good things He planned for us long ago. Para magawa natin yung mga magagandang bagay na pinapagawa sa atin ng Diyos. Why? Without the renewing of our minds, hindi natin pwedeng gawin yun. Hindi natin makakayang gawin yun. Bakit? Babalik tayo dun sa dati. Kaya nga gusto ng Panginoon, unang mabago sa atin, kaisipan. Yung puso natin, yung pamumuhay po natin. Maging mabuting bagay na parang kino-comfort mo lang itong tao na to. Kasi kuya, broken eh. Kasi kuya, may problema sa family eh. Ang nangyayari, kino-comfort mo na. It may be a good thing sa mata ng tao, pero sa mata ng Diyos, hindi. Anak, meron ka masamang motibo. Gusto mong i-win yan? Gusto mong isama sa church? Totoo? O gusto mo lang maging kayo? Alam ng Diyos yung tinitibok ng puso natin. Without us submitted sa atin pong Panginoon, hindi tayo makakagalaw dun sa God-given purpose po natin. Kaya nga, anong gagawin natin? Ito yung purpose natin. Magpagamit tayo sa Diyos. Ito yung purpose natin. I-share natin yung gospel. Ano yung purpose natin? Mag-enjoy tayo sa presensya ng Panginoon at humindi sa kasalanan. Ano yung purpose natin? Habang inihintay natin yung pagbabalik ng Panginoon, magkakampos-sumpukan tayo. Mag-a-attend tayo ng CU. Magpapagamit tayo kung saan tayo tinawag ng Panginoon. Hindi na tayo mag-i-enjoy sa kasalanan. Humindi na tayo. YDC, ilang linggo na natapos yung dapat dahil sa naging preaching natin. I hope hindi tayo pabalik-balik sa kasalanan. Amen? We will present Jesus dito sa mundong to ng maayos. Ng maayos. Amen po ba? Kaya hindi tayo niligtas ng Panginoon tapos kinuha na niya tayo eh. Why? Because we still have a purpose. Yun yung ibahagi po ang kanyang salita. Ecclesiastes 12:13-14, ang sabi dito, that's the whole story. Here now is my final conclusion. Fear God and obey His commands, for this is everyone's duty. And God will judge us for everything we do, including every secret thing, whether good or bad. This is Solomon speaking. Si Solomon po, he is the man of wisdom. When the Lord asked him, ano yung gusto mong ibigay ko sa'yo? Pwede siyang humingi ng power, pwede siyang humingi ng fame, pwede siyang humingi ng pera. Pero tinanong niya, ano yung gusto mong ibigay ko sa'yo? Anong sinagot ni Solomon? Lord, give me wisdom so that I can rule. Ito pong mga tao na pinagkatiwala mo sa akin. Binigyan ng Lord ng wisdom si Solomon. But then, dumating siya sa pagkakataon na ginamit niya yung sariling wisdom niya that he entered married.
Kaya nga meron siyang 300 wives and 700 concubines. Yung 700 concubines po, kabit. Meron siyang basically 1,000 na partner. Pero hindi ibig sabihin na nakikipag-intercourse siya sa lahat ng mga yon. Bakit? Kasi gusto niya magkaroon ng kapayapaan in his time. Kung saan siya mapunta, dapat pakasalan niya yung prinsesa para maging peace sila ng hari, walang gerang mangyayari. So after so long, anong ginawa niya? Nag-enjoy siya, nakipag-intermarry siya, yung mga Diyos na mga pinakasalan niya, naging Diyos niya na rin. He enjoyed everything, he has everything. Matalino siya, meron siyang power, kilala siya. Pero dumating siya sa pagkakataon na sabi niya, vanity, vanity. Meaningless, meaningless. Everything is meaningless. Bakit? Kasi alam niyang hindi na siya gumalaw sa purpose na binigay ng Diyos sa kanya. Ang sabi diyan, that's the whole story. And here is now my final conclusion. Fear God and obey His commands, for this is everyone's duty. Na yung duty lang po natin, na yung trabaho po natin, is magkaroon tayo ng reverent fear sa ating pong Panginoon at sumunod tayo sa Kanyang salita. Kaya sinabi ng Panginoon, meron tayong Great Commission. Go therefore and make disciples of all nations. The question is, are we living? Are we living that God-given purpose sa buhay po natin? Namumuhay po ba tayo or nakikipag-go with the flow na lang po tayo? Ang sabi dito, to revere God and obey Him is the full duty of mankind. Sabi ng, meron tanong dito, what is going to happen to those who failed to fulfill their God-given purpose? Ano kaya yung mangyayari naman? Kasi lahat tayo may purpose na eh. Actually, sa time natin, latag na lahat yung dapat po natin gawin. Magpakabanal, gawin to, gawin yan. Nakukuha po ba natin? Pero ano kaya ang mangyayari kapag alam mo na to, pero hindi mo pa rin ginagawa? Ang sabi ng Matthew 25:24-30, then he who had received the 1 talent came and said, ito yung nag-iisa, yung binigyan ng 57,230,000. Bira ka lang na nagawa ka rin. Ang sabi dito, Lord, I knew you were a hard man. Alam kong pangit yung ugali mo. Imagine, sabihin mo yan kay Lord, no? Lord, alam kong pangit yung ugali mo. Sabi dyan, Lord, I knew that you are a hard man, reaping where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. Next verses, please. And I was afraid. Takot ako sa'yo. And went and hid your talent in the ground. Look, there you have what is yours. Ito yung sa'yo. But his Lord answered and said to him, you wicked and lazy servant. Background lang. Kung titignan natin, parang tama naman eh. Parang tama naman eh, na Lord, hindi naman sa akin to, sa ito, kaya yung ginawa ko, kinulkul ko sa lupa, tinago ko dyan, para pagbalik mo, eto pa rin. Walang lugi. Pero ang sabi dyan, anong sinagot ng master niya? But his Lord answered and said to him, you wicked and lazy servant, you knew that I reap where I have not sown and gather where I have not scattered seed. Next verse says, so you ought to have deposited my money with the bankers. Saan ang tela mo niya, bangko? May nakita niya pa, tinubuya po. Ang sabi dyan, at my coming, I would have received back my own with interest. So take the talent from him. Kunin nyo. O, ikaw, yung nag-iisa, ikaw na tamad, kunin mo. Kinuha yung pera sa kanya, kinuha yung 1 talent sa kanya. Anong ginawa? Sige po, next verse. Ayan, 28 pala, sorry. 28, ayan. Ang sabi dyan, so you ought to have deposited, so take talent from him and give it to him who has 10 talents. So ang ibig sabihin, yung naging mabunga, pinagkalooban pa ng bunga ng Panginoon. Nakukuha. Ngayon yung naging tamad, yung binigay sa kanya, kinuha pa. Kasi bakit? Hindi dapat tayo maging tamad-tamad. Tapusin natin yung kwento. Ang sabi po dito sa verse 29, sige. For to everyone who has, more will be given. Yung mga pinagkalooban, pagbibigyan pa yan ng Diyos, and will have abundance. But from him who does not have, even what he has will be taken away. And cast that unprofitable, yung tao na yan na hindi namumunga. Ang sabi dyan, itapon nyo yung servant na yan into the outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. Ang ibig sabihin, if believers fail to fulfill their God-given purpose, they will be sent to hell. Yung believer, tayo, kapag daw hindi tayo namunga, ipapatapon tayo sa impyerno. Hindi kayo naniniwala doon?
Maniwala kayo kasi yun yung nakasulat sa Biblia. Kasi bakit? Itong mga to yung nire-representa nila, mga Kristiyano. Hindi unbeliever yung isa, hindi. Pare-pareho silang believer, kaya pare-pareho silang pinagkatiwalaan. Ang tanong sa pagtitiwala ng Diyos sa buhay na yan, ginagamit mo ba para sa Kanya? Ang tanong, meron ba tayong magandang bunga? Meron ba tayong ginagawa? Kaya I hope hindi po natin sayangin yung buhay na pinahiram po sa atin. Kasi bakit? Ipapatapon tayo sa impyerno. Bakit? Basically, you are disobeying the command of the Lord na maging mabunga ka, na maging fruitful ka. Nakukuha po ba natin? Let us not waste the grace we have received from God. 2 Corinthians 6:1, as God's co-workers, we urge you not to receive God's grace in vain. Tinanggap mo yung pagbabago na binigay ng Diyos, yung biyaya ng Panginoon. Yun yung dahilan kaya hanggang ngayon nakatayo tayo. Yun yung dahilan kaya hanggang ngayon nandirito tayo. Tapos wala kang gagawin para sa Kanya. Actually, warning to. Warning to. And then yung last verse sa point na yan, ang sabi, 1 Corinthians 15:10, but by the grace of God, I am what I am. Dahil sa biyaya ng Panginoon, I am what I am, ang sabi po ni Paul, and His grace to me was not without effect. Hindi baliwala lang yung grace na binigay sa akin ng Panginoon, yung biyaya na ini-enjoy ko ngayon, ang sabi niya dyan, no! Ito yung epekto ng grace kay Paul. I work harder than all of them. Nagtrabaho ako. Ako yung pinakamaraming ginawa sa kanila, but not I. But the grace of God that was with me. Kasi bakit? Hindi niya inalaw na pagbigay ng grace sa kanya ng Panginoon, nung na-receive niya yung pag-ibig ng Diyos, umupo na lang siya tapos wala nang ginawa. Or bumalik siya doon sa dating pagkakasala niya. Ang ginawa niya ito, hindi siya tumigil lumibot para makapag-reach out ng mga kaluluwa. Alam nyo, nagkanda kulong-kulong si Paul. Ilang beses na muntik mamatay si Paul. Pero anong ginawa niya? Nagpatuloy pa rin siya. Why? Because the grace of God in him was not without effect. Naging buhay po yung grace ng Panginoon sa kanya. Pakatandaan po ninyo to, kapag gumagalaw ka at ginagamit mo yung grace ng Lord, nandyan yung grace ng Lord, you are moving, you are doing something according sa word ng Panginoon, yung grace niya, i-empower niya po tayo. At yung grace na yun, siguradong mamumunga. Siguradong meron po yung ipoproduce na bunga. When you surrender to God's will, His grace will enable you to fulfill His purpose. Alam nyo, meron lang akong ilang beses na din na bumabalik-balik ako dito. Si King David, kilala niyo si King David? Alam niyo ba na nagkasala si King David? Alam niyo yung kasalanan ginawa niya? He committed adultery and murder. Pinapatay niya yung asawa ni Jezebel. Bathsheba. Asawa ni Bathsheba. Bakit? Kasi ang sabi ng Bible, when the time that kings dapat nasa war sila, David stayed at home. Ano nangyari? Nanood siya ng porn live. Pinatawag niya si Bathsheba. Nakipagsiping siya kay Bathsheba kahit na merong asawa si Bathsheba, adultery. Pinapatay niya yung asawa ni Bathsheba para mapagtakpan yung ginawa niya, murder. Kaya nga kapag hindi tayo gumagalaw dun sa purpose natin, kapag hindi natin ginagawa yung purpose natin, yung kasalanan mabilis na lang sa atin. Hindi mo manihindian, e-enjoyin mo pa kapag hindi ka namumuhay dun sa God-given purpose mo. Kasi nung time na yung mga hari, nakikipaglaban sila, si David na natili lang sa bahay. Yung time na dapat nasa service ka, pinili mong maging tamad sa bahay. Yung time na dapat nagsisiyo ka, pinili mong kunyari merong project. Pero wala naman talaga. Yung time na dapat ini-enjoy mo sa presence ng Lord, pinili mo na mag-cellphone ka na lang, manood ng kahit ano-ano dyan. Sasabihin ko sa iyo, kapatid, malapit dyan yung distraction mo. Kasi bakit? Yung purpose po natin, kapag hindi natin ginagalawan dyan, yung kasalanan, mabilis po natin kakagatin. Nakukuha po ba natin? Pero naniniwala ko sa atin dito, wala nang ganyan. Amen po ba? Kikilos tayo to fulfill our God-given purpose. Amen. Ang sabi ni Craig Groeschel, your purpose is using your life to make a difference in the lives of other people. Isa to sa mga purpose natin, na yung buhay na meron tayo na binago ng Diyos magamit para makapag-make din ng impact sa buhay ng ibang tao.
for us to make a difference, for them to feel the love of Jesus through us, for them to feel who Jesus is sa ating pong mga buhay. Ito po yung isa sa mga purpose na binigay po sa atin ng Panginoon. And last but not the least, since we are living in the last hour, let's be faithful by being fruitful. Therefore, produce good fruit for God's glory. Mamunga tayo ng mga mabubuting bagay para sa kapurihan ng Diyos. Sabi diyan, Jesus taught this parable to His disciples to instruct them kung paano sila mamuhay habang inihintay po natin ang ating Panginoon. He wanted to let them know that they should continue to fulfill their divine purpose or producing good fruit as believers to glorify God. Alam nyo, pwede tayong mamunga ng masasamang bunga. Kaya nga nakalagay diyan, produce good fruit eh. Because God is expecting us to produce good fruit na hindi lang tayo madahon, kundi mabunga din tayo. Nakukuha po ba natin? Ang sabi ng John 15:8, when you produce much fruit, you are my true disciple. This brings great glory to my Father. Ano po ba yung much fruit na yan? Yung mga expected po na fruit sa atin, syempre yung fruit of the Holy Spirit. Love, joy, peace, patience, kindness. Naalala nyo pa yung Siyam? Yan po yung ine-expect na fruit po sa atin. Yung righteousness, yung kabanalan. Pero ine-expect din ng Diyos sa atin yung mga kaluluwa na manggagaling po sa atin. Yung mga souls na ililigtas po natin. Yung mga kabataan na i-disciple din po natin. Ito po yung gusto ng Panginoon sa atin. You did not choose me, but I chose you. Sabi ng John 15:16. I appointed you to go and produce lasting fruit. I appointed you, ang sabi dyan, and chose you to produce lasting fruit. Yung fruit na pangwalang hanggan, ano po yan? Ano po yung sinasabing fruit dyan? Kaluluwa. Yung mga taong iwiwin mo. Yung mga taong isisharean mo ng kanyang pag-ibig so that the Father will give you whatever you ask for using my name. Sabi ng Matthew 3:8, produce fruit in keeping with repentance. Kailangan palaging merong bunga. Kasi sayang yung halaman kung hindi siya mamumunga. Imagine, magtatanim ka. Ako, naranasan ko ito, nagtanim ako sunflower eh. Ang sunflower, uy, tumutubo dito yung sunflower. So, magtatanim ka, magbubungkal ka, didiligan mo araw-araw, hahayaan mong maarawan yan. Tapos napapansin mo, 45 years na, di pa namumunga. Di pa tumutubo yung sunflower. Sayang! Sayang yung pagtatanim. Imagine, nagtanim ka ng buko, ng mangga, ng kahit ano man yan na namumunga. Tapos, ilang taon na yung nakalipas, hindi pa rin namumunga. Siyempre, hindi naman agad-agad mamumunga yan. Pero ang problema, 100 years na yung lumipas, hindi pa rin namumunga. Anong problema? Patay yung puno. Sayang. Sayang yung nilaan mong oras, panahon, kung hindi ka rin naman mamumunga. At kapatid, gusto ko lang sabihin sa atin, na sayang yung buhay po natin kung hindi tayo mamumunga. Yung pong pamumunga sinasabi ko dito, bunga po ng mga kaluluwa. Alam nyo, God expects true believers to produce good fruit. Imagine, meron dito, hindi ko na lang babanggitin kung sino, kuya po siya, CU. Meron po siyang CU dito sa church. Meron siyang hawak dito sa church, 2 batch. Tapos sa campus niya, meron pa siyang hawak na 41. Nagigets ninyo? Ito yung bunga, kapatid. Itong tao na to, nagsisiyo siya, sa upline niya, meron siya CU na downline niya, Saturday. Meron siya CU na downline pa niyang isa Sunday. Tapos meron pa siyang campus umpukan. Ilan? 41 students. Magandang bunga ba yun? Hindi. Magandang bunga yan. Ilan na rin yung nawin niya na papunta dito. So tayo, ano kayang ginagawa natin sa mga campuses natin? Ano kayang ginagawa natin sa mga workplaces natin? Sa mga family natin? Ilan na kaya yung bunga natin? O hanggang ngayon, bungang araw pa lang tayo. Yung bungang araw, mabaho yan. Ang sinasabi ko po dito, magpagamit tayo. Uulitin ko lang, meron tayong mga elementary na nagkakampus sumpukan. Ba't sila kaya nila? Meron mga high school, junior high and senior high. Meron mga colleges, meron mga nagtatrabaho. Meron mga matatanda na nag-uumpukan po dito. Ano po sinasabi ko dito? Wala tayong excuse para hindi mamunga. YDC, wala kang pwedeng maging dahilan na hiharap sa Diyos na kapag tinanong ka, anak, nasan yung bunga mo? Anong isasagot mo? Lord, sorry, napagod kasi ako sa buhay. Ano sasagot ng Lord? Oh, tapon nyo to doon. Mali yata ang pinto yung napasukan nito. Hindi tayo pang langit kung wala tayong bunga. YDC, hindi tayo bagay sa langit kung wala tayong bunga.
Sayang yung mga reward na ibibigay pa po sa atin ng ating Panginoon. What will happen to those who did not produce good fruit? Matthew 7:19. Tingnan natin to, biblical to. So every tree that does not produce good fruit is chopped down and thrown into the fire. So ang ibig sabihin, kung pinagmamalaki mo sa akin na 4 years ka na dito, 2, 3 years, 4 years ka na dito, pero hanggang ngayon yung nadadala mo pa rin yung sarili mo, aba kapatid, mag-isip-isip ka na. Sabi niyan, kung hindi po tayo namumunga, puputulin po tayo. Hindi to pananakot, gagawin to. Tapos itatapon po tayo sa dagat-dagatang apoy. Sabi diyan, John 15:1-6, basahin natin itong panapos na to. I am the true grapevine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch of mine that does not produce fruit. Pinuputol yung mga sanga na hindi namumunga. Kaya nga, pakapansinin ninyo, palagi yung inuulit-ulit, tinagalog ko to na mamunga o kaya hindi namumunga. Para pumagets natin na dapat mamunga tayo ng mga kaluluwa. Pinuputol ng Diyos yung mga sanga na hindi namumunga. And He prunes the branches that do bear fruit so they will produce even more. Yung mga namumunga na, dinidisiplina ng Diyos, kinukorek, tinuturuan pa ng Panginoon para mas mamunga pa po sila. For a branch cannot produce, you have already been pruned and purified by the message. So tayo, dahil sa narinig natin na message ng Panginoon, na-prune na tayo. That's why God is expecting bunga sa atin pong mga buhay. Ang sabi dyan, we were pruned and purified by the message I have given you. Remain in me and I will remain in you. Ang sabi po ng Panginoon, for a branch cannot produce fruit if it is severed from the vine. And you cannot be fruitful unless you remain in me. Hindi ka daw pwedeng mamunga kung malayo ka sa Diyos. Ngayon, tatanungin kita, kamusta yung relationship mo sa Panginoon? Ito kuya, come and go lang. Kapag naisipan ko mag-devotion, doon lang ako magbabasa. Ito kuya, hindi ako nag-i-spend ng masyadong oras sa Kanya. Hindi ka mamumunga malayo sa Diyos. Hindi daw tayo magmumultiply kung hindi maayos yung relasyon po natin sa Panginoon. Ngayon, meron tayong trabaho. Ayusin mo yung relasyon mo sa Diyos. Bakit? Alam nyo ano yung kailangan natin gawin? Kuya Zap, kayo kasi perfecto kayo. Hindi nga Pare-pareho tayo nakakailangan ng grace ng Diyos Alam nyo ba, hindi nyo kailangan pagtrabahuin para umayos yung relationship nyo sa Lord? Do you know what? Alam nyo ba yung kailangan nyo gawin? Ganito lang. Lord, lumapit ako sa iyo. Tulungan nyo po ako. As simple as that. Tapos yung Lord na yung gagawa sa kalagitnaan nyo. Merong kapilang talab, 2 nights ago. Mamasa ako. Nagbabasa ako. Tapos, biglang nangusap yung Lord sa akin. Minute na naman ako ng Panginoon. And I was just crying kasi I was being reminded kung gaano ko kamahal ng Diyos. Kasi sobrang busy sobrang dami ginagawa, ganito, ganyan. Tapos biglang i-remind ka ng Lord, anak, mahal kita. Apabiramis pa ko. Gagaga ko galing Aldo. Kasi paraanas na ng Ginoo na, okay Lord, salamat kasi Chuaken. Alam mo yun, yung parang anak na nagsusumbong sa tatay, Lord, makanini kasi. Lord, makanini kasi. Tapos bigla ka niyakap na tatay mo. Tapos sabi ko, gagaga ko mo. Kasi bakit? Naburi ng Ginoo na maging madahon ka lang, na maging busy ka lang, pero wala kang bunga. Para mas mamunga ka, dapat connected ka dun sa hari. Connected ka sa Diyos. Dapat connected ka dun sa puno. Nakukuha po ba natin yung ibig sabihin? And ito po yung panawagan ng bawat isa po sa atin. Kailangan manatili po tayo sa Diyos dahil kung hindi, mapuputol po tayo, papatapon po tayo sa dagat-dagatang apoy. And how can we remain in Him? John 15:10, when you obey my commandments, you remain in my love. Sa pagsunod po sa Kanya, sinusundan po natin siya. Alam niyo, marami tayong dapat pang gawin, YDC. Hindi ito yung panahon na dapat mag-chillax tayo. Hindi ito yung panahon na dapat wala kang gawin. Hindi ito yung panahon na kailangan simba uwi ka lang sa church. No. Ito yung panahon na dapat mag-double time tayo. Bakit? Malapit nang dumating ang Diyos. Anong iyaharap po natin sa Panginoon? Pastor, para sa inyo lang naman yan Hindi po. Yung sinabi dun sa binasa natin kanina, well done, my good and faithful servant. Hindi niya sinabing, well done, my good and faithful pastor. Hindi niya sinabing, well done, my good and faithful forerunner. Ang sinabi niya dun, well done, my good and faithful servant. Ang tanong, sino dito yung servant ng Diyos? Kung talaga servant tayo ng Diyos, mag-serve tayo sa Diyos. Paggamit po natin yung buhay po natin para sa iba. God is glorified when we produce good fruit by remaining in Christ. Sa pananatili po kay Kristo. Huwag tayong umalis.
Tsaka kapatid, huwag na tayong umalis. Sayang. Sobrang sayang. Konti na lang. Maniwala kayo mga kapatid, sobrang konti na lang. Maririnig natin yung trompeta. Magkakaroon ng rapture. Dadalhin tayo sa kalangitan. Makakasama natin ang Diyos. We will be rewarded by what we have done. Dito po sa mundong to, kapatid, konti na lang. I want to encourage you. Sa lahat na nandirito ngayon, gusto ko kayong encourage, kapatid. Manatili po tayo. Magbata na po tayo. Let us persevere. Let us produce good fruits. Bakit? Kasi konting-konti na lang. Huwag na nating balikan yung mga kasalanan na yan. No. Let's leave them in the past. Hayaan na natin sila doon. Mamuhay tayo doon sa panawagan po ng Panginoon sa atin. Bakit? Alam ko hindi madali. Alam ko mahirap. Maraming kapagsubukan. Pero kapatid, konti na lang. Konting-konti na lang, kapatid. Bagya na ang bagya. Datang na yung Ginoo. Bagya na ang bagya. Mirasta na langit. Bagya na ang bagya. So I hope and I pray sa ating lahat na nandirito ngayon, manatili po tayo. Magpatuloy po tayo. Wala pong susuko. Pakitapik yung sarili mo, pakisabi, huwag ka sumuko. Tapikin mo yung katabi mo, pakisabi, kita-kita tayo sa finish line. Magsasama-sama pa po tayong magpuri sa hari sa kalangitan. Sama-sama po nating purihin ng Diyos sa kalangitan. Amen po ba? Amen po ba? Matthew 25:21, basahin ko lang to. His master said to him, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little. I will set you over much. Enter into the joy of your master." Sino gusto makarinig nito? Sino gusto makarinig na pagdating natin doon, ang sasabihin ng Diyos sa iyo, "Anak, good job. Anak, good job. Well done, my good and faithful servant." Kung meron tayong hihintayin na gusto nating marinig sa buhay po natin, I hope ito pong kataga na to. Well done, my good and faithful servant. Ang ibig sabihin, ano po? Good job kasi naging mabunga ka. Good job kasi ginawa mo yung pinapagawa ko sa'yo. Good job kasi sumunod ka sa akin. Kaya YDC, sinong magiging mabunga ngayong taon na to? Sinong nakangako sa Diyos na magiging mabunga siya ngayong taon na to? Sinong mangangako sa Diyos na magpapagamit na siya? So, ang ibig sabihin, mag-expect ako next week, punong-puno na tayo dito. Ang ibig sabihin, yung youth camp natin, magkukulang pa yung 500. Ang ibig sabihin, darami tayo ng darami na hindi nasasapat yung isang service po natin. Ang ibig sabihin, magkakaroon na tayo ng overflow. Magkakaroon na tayo ng mga maraming services natin. At ibibigay na ng Diyos yung bagong church natin. Bakit? Kasi sa kabataan pa lang, punong-puno na tayo. Posible ba? Posible kasi walang mahirap sa Diyos. Sige po, palakpakan po natin.